10 stoic na aral para hindi ka naapektado ng tao, problema, at mundo. Tahimik ka muna, huminga ka ng malalim, at pakinggan mo ito. Sa mundong ito, araw-araw tayong binabato ng problema, opinyon ng tao, inggit, panghuhusga, pera, relasyon, pagod, kawalan ng direksyon, ingay ng social media, ingay ng mundo, at kung hindi ka handa, sisirain ka nito. Pero may isang sinaunang pilosopiya na nabuhay ng 1,000 taon na ginamit ng mga emperador, sundalo, alipin at leader para manatiling kalmado kahit gumuho ang mundo. Ito ang Stoicism. Hindi ito pampalakas ng ego. Hindi ito pampatigas ng puso. Ito ay sining ng kontrol sa sarili. At ngayon, ituturo ko sa iyo ang 10 Stoic na aral para dumating ang araw na kahit anong mangyari. Kahit sino ang umatake. Kahit anong problema ang dumating. Hindi ka na matitinag. Unang aral. Kontrolin mo lang ang kaya mong kontrolin. Ito ang pundasyon ng Stoicism. Maraming tao ang pagod hindi dahil sa problema, kundi dahil sinusubukan nilang kontrolin ang hindi nila hawak. Ang isip ng tao. Ang opinyon ng iba. Ang ugali ng partner. Ang desisyon ng boss. Ang galaw ng mundo. Hindi mo kontrolado ang mga iyon. Pero kontrolado mo. Reaksyon mo, desisyon mo. Disiplina mo. Pananahimik mo. Pag-alis mo. Pagtitiis mo. Kapag natutunan mong bitawan ang hindi mo kontrolado, biglang gumagaan ang buhay. Hindi ka na galit. Hindi ka na stress. Hindi ka na sugatan sa bawat salita. Kasi alam mo, hindi lahat ng laban ay laban mo. Ikalawang aral, hindi opinyon ng tao ang katotohanan. Maraming buhay ang nasira dahil sa opinyon ng iba. Isang comment, isang chismis, isang panghuhusga, at bigla, nagbago ka, nabali ang loob mo, nawala ang direksyon mo. Pero tandaan mo ito, ang opinyon ng tao ay salamin ng isip nila, hindi ng pagkatao mo. Kung galit sila, problema nila. Kung inggit sila, problema nila. Kung mali ang tingin nila, problema nila. Ang Stoic ay hindi humihingi ng approval. Hindi rin siya nagtatanggol ng sarili dahil alam niya, ang oras ay kakampi ng totoo. Ikatlong aral, ang sakit ay hindi kaaway. Guro ito, lahat ng sakit na dinanas mo. Iniwan ka, niloko ka, nabigo ka, nahulog ka, natalo ka, hindi iyon aksidente. Iyon ang humuhubog sa'yo. Ang Stoic ay hindi nagtatanong ng, bakit ako? Ang tanong niya, ano ang tinuturo nito sa akin? Kaya kapag nasaktan ka, huwag ka agad tumakas. Umupo ka sa sakit. Pag-aralan mo ito, dahil doon ka lalakas. Ika-4 na aral, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo. Ang maingay, mahina. Ang tahimik, malakas. Ang taong may kailangan patunayan, wala pang napatunayan. Ang Stoic ay hindi nagyayabang, hindi nagpo-post ng lahat, hindi nagpapaliwanag ng desisyon niya. Gumagawa siya at hinahayaan ang resulta ang magsalita. Ika-5 aral, ang emosyon ay parang apoy. Gamitin, huwag sundin. Ang galit ay lakas, kung kontrolado. Ang lungkot ay lalim, kung tinanggap. Ang takot ay babala, kung pinakinggan. Pero kapag sinunod mo ang emosyon mo, mawawala ka. Kaya ang Stoic ay humihinga muna, nag-iisip muna, bago magsalita, bago magdesisyon. At dahil doon, bihira siyang magsisi. Ika-6 na aral, ang oras ay mas mahalaga kaysa pera. Maraming tao ang ubos ang oras sa maling tao, maling usapan, maling drama, maling problema. Ang Stoic ay maramot sa oras. Hindi siya basta nagbibigay ng atensyon. Hindi siya basta sumasagot. Hindi siya basta nakikisali. Dahil alam niya, ang oras na nawala, hindi na babalik. Ika-7 aral, tanggapin mo ang mangyayari, pero kumilos ka sa kaya mo. Hindi lahat ng mangyayari ay gusto mo, pero lahat ng mangyayari ay maaari mong tanggapin. At kapag tinanggap mo, doon ka lalakas. Ang Stoic ay hindi nagrereklamo sa ulan. Naghahanap siya ng payong. Hindi siya nagmumura sa dilim. Nagsisindi siya ng ilaw. Ika-8 aral,
Ang katahimikan ay kapangyarihan. Hindi lahat ng laban kailangang sagutin. Hindi lahat ng salita kailangang patulan. Hindi lahat ng insulto kailangang ipaglaban. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay kontrol. Kapag natutunan mong manahimik, lalakas ang presensya mo. Ikasyam na aral. Mabubuhay ka kahit mawala ang lahat. Ito ang pinakamatinding aral ng Stoicism. Kapag natutunan mong mabuhay kahit mawala, pera, tao, trabaho, status, relasyon, wala nang makakatakot sa iyo. At ang taong walang takot, siya ang tunay na malaya. Ikasampung aral. Ang tunay na kalaban ay ang sarili mo kahapon. Hindi ang mundo, hindi ang tao, hindi ang sitwasyon. Ang kalaban mo ay katamaran mo, galit mo, takot mo, disiplina mo, kawalan mo ng kontrol. At araw-araw, may choice ka, manalo o matalo. Pangwakas sa mundong ito, hindi mo maiiwasan ang problema. Hindi mo makokontrol ang tao. Hindi mo mapipigilan ang sakit. Pero pwede mong kontrolin kung paano ka tatayo. At kapag natutunan mo ang 10 Stoic na aral na ito, darating ang araw na kahit anong mangyari, hindi ka na matitinag. Tahimik ka na, matatag ka na, malaya ka na. At iyon ang tunay na kapangyarihan